Nang mamatay ang aking asawa, sinabi ng anak ko, hindi mo na maibabalik si nanay, at ang birthday ng asawa ko ay isang beses lang sa isang taon. Parang sampal sa mukha ang mga salitang iyon. Kinabukasan, lumapit siya sa akin na parang walang nangyari, may mahalagang hiling. Ito na ang pagkakataon kong bumawi sa insultong ginawa niya sa akin, at sa yumaw niyang ina, at ginawa ko iyon. Bago tayo magpatuloy, pakikalma niyo po ang channel, at sabihin niyo sa comment kung saan kayo nakikinig. Nanginginig ang mga kamay ko habang dinidial ang numero ni Carlo ng alas negatibo 8:30 ng umaga. Inaayos ko ng pangatlong beses ang itim kong necktie. Nakatayo pa sa counter ang walang laman na tasa ng kape ni Lourdes. May bahid pa ng lipstick sa gilid. Parang guho ang kusina nang wala ang umagang pag-awit niya. 4 na ring, tapos narinig ko ang antok na boses ni Carlo. "Oh, anak, si tata ito." Tinuwid ko ang likod ko. Alas 11:00 media magsisimula ang libing. Malakas ang tugtugan sa kabilang linya. May tumatawa sa background. Sigaw ni Melissa tungkol sa dekorasyon. Umubo si Carlo. "Tatay, sinabi ko na kahapon. Birthday party ni Melissa mamaya. Buong buwan naming pinlano to." Parang binuhusan ako ng yelo. Hinigbitan ko ang hawak sa telepono. "Libing ng nanay mo ngayon, Carlo. Isang beses lang yan sa buhay. Ayon nga, hindi na babalik si nanay. Pero birthday ng asawa ko, isang beses lang sa isang taon. May caterer na darating. Nagsiset up na ang banda. 35 taon ka nang pinalaki ng nanay mo. At pinapasalamatan ko yon. Pero hindi ko naman pwedeng iwan si Melissa sa espesyal niyang araw. Naiintindihan mo naman, di ba?" Tahimik na ang linya. 3 minuto akong nakaupo ng walang kibo. Nakatitig sa salamin sa pagbabasa ni Lourdes sa tabi ng telepono. 8:47 ng umaga ang oasan sa kusina. Sumisilip ang sinag ng araw sa singsing pamana ko. Sa mga bintanang nilinis niya noong 1 linggo pa lang. Nakita ko sa counter ang programa ng libing. Nakalista si Carlo bilang tagabuhat ng ataol. Kiniskis ko ng ballpen ang pangalan niya ng paulit-ulit. Sa sementeryo, nagtitinginan ang mga tao. "Nasaan si Carlo?" Tanong ng tanong ni Tita Patricia, kapatid ni Lourdes. Pinraktis ko ang sagot. May importanteng lakad. Mapait sa dila. 23 tao lang ang dumating para yadya ang asawa kong kasama ko ng 40 taon. Wala ang anak niya sa kanila. Mag-isa akong nakatayo sa tabi ng ataol. Kasama ang mga kaibigan ni Lourdes sa garden club at mga dating kapitbahay. Malawak ang puwang na dapat sana kinatatayuan ni Carlo. Sobrang ipinagmamalaki niya ang batang yon. Bulong ni Aling Henderson. Laging ikinukwento ang tagumpay niya. Tumango ako, masikip ang lalamunan. Ipinagdanggol ni Lourdes si Carlo hanggang huling hininga. Busilang sa bagong buhay. Sabi niya noon nang hindi siya dumalaw sa Chemo. Kailangan ng space ng mga bagong kasal. May sinabi ang pastor tungkol sa ugnayan ng pamilya at walang hanggang pag-ibig. Pinanonood ko ang lupang nahuhulog sa makintab na kahoy. Bawat buga. Inililibing hindi lang si Lourdes, kundi pati ang ilusyon ko sa anak namin. Pauwi, hinigbitan ko ang manibela hanggang mamaga ang mga knuckles ko. Walang laman ang katabing upuan na dati si Lourdes. Lagi niyang ipinipilit ang maliit niyang Honda kaysa sa pick-up ko. Mas makakalikasan daw. Tumutugtog sa radyo ang paborito niyang kanta. Pinatay ko. Pareho pa rin ang kalye namin. Maayos ang damuhan. Bagong pintura ang mga mailbots. Ang buhay na magkasama naming itinayo. Huminto ako sa tapat ng bahay at sandali pang nanatili sa loob ng sasakyan. Nag-iipon ng lakas para harapin ang walang laman sa loob. May pamilyar na kalampag ang susi sa pinto. Isinabit ko ang mga susi sa kawit na si Lourdes pa ang naglagay. Maliit na gawain na parang napakalaki sa katahimikan. Walang awitan mula kusina, walang ingay ng telebisyon. Tanging ang bahay na humihinga sa paligid ng 40 taong alaala. Tinanggal ko ang itim na necktie at lumubog sa silyon kong kulay kape. Yung leader na lagi niyang sinasabing hindi bagay sa floral curtains niya. Gusto niyang palitan ang dekorasyon noon pa. Pero abala ako sa negosyo. Ngayon, mananatili na forever ang mga kurtinang iyon. Ngumingiti sa amin ang larawan ng kasal namin sa ibabaw ng mantel. Si Lourdes, 23 anyos, napakaganda sa damit panadero ng lola niya. Dito mismo sa Taguig kami kinasal. Nangako sa isa't isa ng lahat ng meron kami. Tinupad ko ang pangako ko. Siguro nga sobra pa. Bumalik ang mga alaala nang walang paalam. Si Carlo, unang hakbang sa sala naming ito. Matatabang kamay na umaabot sa mga braso ni Lourdes. Mga birthday party na gawa sa kamay ang dekorasyon, dahil wala kaming pambili sa tindahan. Si Lourdes, 2 shift sa kainderya, habang sinisimulan ko ang construction company.
Hindi siya nagrereklamo kahit kailan. Kahit 16 na oras akong nagtatrabaho. Kahit ilang linggo kaming makaronit tinapay lang. Itinayo natin ang kinabukasan ni Carlo. Bulong niya pagkatulog ng anak namin sa pagitan namin. Bata pa para magkaroon ng sariling kwarto. Nakita ko ang Biblia niya sa bedside table. May bookmark pa sa mga awit. May sulat na nahulog. Pinakamamahal kong Armando. Sana huwag mong kalimutan ni Carlo kami. Ibinigay namin sa kanya lahat. Sana sapat yon. Lahat ng pag-ibig ko, L. Nanginginig ang kamay ko habang binabasa ang sulat kamay niya. Sa aparador, natagpuan ko ang espesyal na kahon na itago niya. Mga report card ni Carlo mula kindergarten hanggang kolehiyo. Bawat ay panandang pandagdag ipinagdiriwang. Bawat achievement pinahahalagahan. May maliit na sulat siya sa bawat isa. Sobrang proud. Brilliant na anak natin. Pinakamasakit ang graduation pictures. Si Carlo sa Tugat Cap. Bayad ng overtime ni Lourdes at weekend jobs ko. Halos 1.0 milyong piso. Ngumingiti siyang proud na hindi man lang kinikilala ang sakripisyo sa likod ng tagumpay niya. Kinuha ko ang kalkulator at sinimulang bilangin ang down payment ng bahay na ibinigay ko sa kanila. 18 milyon. Kasal nila ni Melissa, 4 milyon. Unang kotse, 2 milyon. Graduate school na ipinilit pero hindi tinapos, 2.5 milyon. Emergency loans para sa bakasyon. Nabigong negosyo ni Melissa. Nakalagay pa sa dishwasher ang tasa ni Lourdes. Nakabukas ang romance novel niya sa nightstand. Naghihintay ang bookmark sa mga matang hindi na makakabasa. Nakakala sa counter ang get well cards mula sa mga kaibigan. Mga taong mas nagmalasakit sa huling buwan niya kaysa sa sarili niyang anak. Tumataas ang bilang. Kabuwang ibinigay kay Carlo sa loob ng 15 taon. 44 milyong piso. Halos kalahating bilyon ng buhay namin na ibinigay ng may pag-ibig at pag-asa. Naalala ko ang tatay ko. Matigas na tao na walang ibinigay sa akin, kundi ang expectation na ako ang gagawa ng sarili kong paraan. Gawin mo ang sarili mong karakter, sabi niya. Siguro tama siya. Dumilim sa labas. Hindi ko na binuhay ang ilaw. May sasakyang huminto sa tapat. Nakaidle ang makina. Hindi ako bumangon. Kung gusto akong kausapin ni Carlo, alam niya kung saan ako hanapin. Umikot ang makina at umalis. 6:06 ng umaga. Nakaupo ako sa mahogany desko na nakalatag ang mga folder ng maayos. Edukasyon ni Carlo. Bahay ni Carlo. Kasal ni Carlo. Lumamig ang kape ko habang binubuksan ang kalkulator api at sinisimulan ang pagbibilang na masyadong mabait si Lourdes para hingin. Sumisilang ang salamin sa pagbabasa sa screen habang binubuksan ang bank records. 15 taon ng transaksyon. Bawat isa mark transfer kay Carlo o loan emergency kay Carlo. Ang mga papel ay nagkakaluskos sa tahimik na bahay. Iyon lang ang tunog sa bagong realidad ko. Unang kolehiyo. 4 na taon sa 2.6 milyon bawat taon. Naalala ko ang pagsusulat ng mga tsek. Si Lourdes, extra shift para makabayad ng bill namin habang nagpaparty ang anak namin sa Lasal. Tapos graduate school, 2.5 milyon pa para sa MBA na hindi tinapos. Tumakas sa Europe para humanap ng sarili. Trip sa Europe, 1.8 milyon. Pansamantala lang yan, Tay, hanggat hindi pa ako naka-establish. Halos masira kami sa pagbili ng bahay. 25 anyos si Carlo. Nakatayo sa sala namin na may singsing na kay Melissa. Nakita na namin ang perfect, pero kulang kami ng kaunti sa down. 18 milyon. Ako ang nagkusign sa mortgage. Lahat ng down payment galing sa akin. Tumutulong ang pamilya sa pamilya. Sabi ni Carlo, habang yakap-yakap ako. Babayaran kita pag umangat na ang negosyo. Anong negosyo? Simula graduasyon, nagtatrabaho siya sa akin. Kumukuha ng sweldo na hindi naman niya pinaghirapan, habang natututo ng skills na sanay pinahalagahan niya. Nahulog ang sekret notebook ni Lourdes mula sa files. Sulat kamay niya ang bawat sakripisyo. Cancelled anniversary dinner. Kailangan ng 250,000 para ayusin ang kotse ni Carlo. Napospon ang check-up ko. Mas mahal sa budget ang kasal ni Carlo. Generic groceries ngayong buwan. Nagpadala ng pera kay Carlo para sa birthday ni Melissa. Pinakamasakit ang huling note. Ibinigay natin kay Carlo lahat. Sana maalala niya tayo ng mabuti. Tumataas ang numero sa calculator. 44 milyon, mahigit kalahating bilyon. Binigyan ako ng tatay ko ng 1,000 piso nung umalis ako ng bahay. Wala akong itinayo mula wala. At nakita ni Carlo lahat yon bilang mana niyang gagastusin habang buhay pa kami. Naalala ko siyang tinawag ang kumpanya ko na family business noong nakaraang Pasko. Parang siya ang nagtayo sa tabi ko
kaysa pumasok sa handa ng trabaho. Tumango si Melissa noon. Nagkaplano na kung paano gagastusin ang kita na pinaghirapan ko sa loob ng 40 taon. Pumasok ang business mindset ko. Problema ito na kailangan ng solusyon. Hindi lungkot na kailangan ng aliw. Matagal akong emosyonal. Nagbibigay ng dahilan sa ugali na kinabahan si Lourdes sa private. Baka sobra na tayo sa kanya. Bulong niya pagkatapos ng pinakabagong emergency ni Carlo. Tinitingnan ako ng larawan niya mula sa sulok ng desk habang isinasara ko ang mga folder. Tumayo ako ng may bagong determinasyon. May bagong tibay sa dibdib na mas matigas kaysa lungkot. Tama ka na mag-alala, sabi ko sa larawan niya. Tumunog ang telepono. Pangalan ni Carlo sa caller ay. Tinitigan ko ng 4 na ring bago ko sinagot. Oh, Tay. Sana okay ka kahapon. Pamilyar ang masayang tono ni Carlo. Yung ginagamit niya kapag may kailangan. Napansin ko hindi niya binanggit ang libing. Hindi tinanong kung paano ako mula nung wala si Lourdes. Kaya ko pa. Pinanatili kong matatag ang boses habang tinitingnan ang mga dokumentong pinansyal sa desk ko. Good. Good. May kailangan lang sana kami ni Melissa. Sobrang saya ng party kahapon. Pero medyo kami. Alam mo naman, 32 lang isang beses, di ba? Naririnig ko sa background si Melissa. Sabihin mo tungkol sa banda. Nag-hire kami ng live band. Dinala namin lahat sa bagong steakhouse sa BGC. Binilhan ko si Melissa ng diamond bracelet. Deserve niya ang pinakamaganda. Pero ngayon darating na ang credit card bills. Mga 800,000 agad ang kailangan. Kaya pwede mo na lang i-wire sa account ko ngayon. Stress na si Melissa sa bills. Alam mo naman kapag ganyan siya, tahimik sa. Tinitingnan ko ang larawan ni Lourdes. Tapos ang mga kolum ng numero na nagdodokumento ng kabuuang gastos ni Carlo sa kasal namin. Hindi. Katahimikan. Anong ibig mong sabihin hindi? Ibig kong sabihin hindi, Carlo. Wala na akong ibibigay na pera. Nawala ang masayang maskara sa boses niya. Seryoso ka talagang tatanggi sa akin ngayon pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan natin ngayong linggo. Parang siya pa ang nagdusa sa libing ni Lourdes kaysa nagparty. 35 taon ka na, Carlo. So ano naman kung tulungan ko ang anak ko sa gipit? Hindi naman ikaw mapapahirapan yan. Naririnig ko si Melissa sa likod. Sabihin mo kailangan natin yan. Nagastos na natin. Sabi ko hindi. Bago sa bibig ko ang mga salita. Unang beses kong tinanggihan si Carlo, kahit ano. Hindi ko tumapaniwalaan. Lumamig ang boses niya. Kakamatay lang ni nanay, tapos magtitipid ka sa pera. Gusto niya tulungan kami. Kaswal na kaswal ang pagmamanipula. Ilang beses niya na ginamit ang linyang ito. Ilang beses kami ni Lourdes natiklop dahil sa pamilya. Gusto ng nanay mo na dumating ka sa libing niya. Humigpit ang hininga ni Carlo. Sage. Ayusin namin to mag-isa. Magmamats ng cards. Mangungutang kay Melissa parents. Kahit ano. Pero huwag kang mag-expect na dadalaw pa kami kung ganyan ka. Nanatili ang banta sa hangin. Sa loob ng 35 taon, perpekto yon. Presensya ni Carlo kapalit ng pera ko. Kawalan niya bilang parusa sa pagdanggi. Naiintindihan ko, sabi ko ng mahinahon. Ano? Naiintindihan ko. Ingat ka, Carlo. Binaba ko bago siya makasagot. Tahimik na ang telepono sa desk ko. Hindi na instrumento ng manipulasyon. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada, ako ang nagtapos ng usapan namin sa paraan ko. Binuksan ko ang laptop at nag-scroll sa employee file ni Carlo. Bukas ng umaga, iba na ang klaseng usapan natin. Sa opisina kung saan ako ang boss. Hindi ang tatay na nakalimutan ang pagkakaiba. Kung gusto niya akong ituring na estranghero, gagawin ko yon ng propesyonal. 7:30, 30 ng umaga, dumaan ako sa lobby ng Santos Construction 2 oras bago ang dating ni Carlo. Nakasabit pa ang employee photo niya sa management wall. Mumingiti ng mayabang sa suite na binili ko para sa kanya. Ngayon, tinitingnan ko ang larawang iyon ng may ibang mata. Entitlement ang nakikita ko kung saan dating pangako. Sa opisina ko, nakalatag ang personal files ni Carlo na parang ebidensya sa korte. 8 taon ng record ang nagsasabi ng tunay na kwento. Missed deadlines, reklamo ng mga contractor, inflated expense reports, delayed projects dahil priority niya ang mahabang lunch kaysa supervision, nasirang relasyon sa kliyente dahil sa walang pakialam na ugali sa commitments. Naghanap ako ng dahilan sa lahat ng iyon. Amilia raw, alala ni Lourdes na natututo pa si Carlo. Pero ang mga dokumentong ito ay nagpapakita ng pattern ng kapabayaan na matagal nang dapat nagtapos ng career ng ibang empleyado. 8:45, tinawag ko si Sarah Cruz sa opisina ko. Bilang ER director,
Siya ang hahawak ng tamang paperwork. Walang gulat sa mukha niya nang ipaliwanag ko ang desisyon. Ilang buwan na niyang dinodokumento ang mga pagkakamali ni Carlo. Naghihintay sa akin na kumilos. Ihanda ko agad ang termination papers. Mahinang sabi niya. Security escort. Standard sa management termination. Pinraktis ko ang speech ko sa salamin sa opisina. Pinanonood ang refleksyon ko na nagsasabi ng mga salita ng mahinahon at propesyonal. Walang emosyon, walang paliwanag maliban sa kinakailangan ng batas. Papasok si Carlo bilang empleyado ng anak ko at lalabas bilang tinanggal na trabahador. Alas negatibo 30, dumating si Carlo. 15 minuto late, nakikipagbiruan sa receptionist tungkol sa hangover mula sa party ni Melissa. Tumatawa siya sa lobby habang kinakabahan ang mga katrabaho na nakatitig sa sarado kong pinto. Huminto siya sa coffee machine. Walang kamalay-malay sa darating na bagyo. Carlo, pumasok ka agad sa opisina ko. May bagong otoridad ang boses ko sa intercom. Sumagot si Carlo ng kaswal sa halway. Sige, Tay. Kukuha lang ako kape. Ngayon na, Carlo. Napansin niya ang pagbabago sa tono ko. Dahan-dahan ang mga hakbang niya. Mas mabigat kaysa dati. Nang buksan niya ang pinto at makita si Sarah na may mga papel, nawala ang ngiti niya. Ano to? Parang hearing. Pilit pa rin ang kaswal na tono, pero may takot na. Nanatili akong nakaupo. Magkadaop ang kamay sa desk. Carlo, tapos na ang trabaho mo sa Santos Construction effective ngayon. Pilit ang tawa niya. Nakakatawa, Tay. Ano talaga to? Isinod ko ang termination papers sa ibabaw ng makintab na desk. Paki-review ang mga dokumento at pirmahan kung saan nakamark. Parang nasusunog ang daliri niya sa papel. Naputla ang mukha niya habang binabasa ang legal na lengguwahe. Hindi ka seryoso. Family business too. Based sa performance at professional conduct mo ang desisyong ito. Matigas pa rin ang boses ko. Puro negosyo. Inalis ang posisyon mo dahil sa restructuring. Tungkol to sa phone call kahapon. No. Bahagyang naputol ang boses niya. Pasensya na sa pera. Maayos natin to. May security na maghahatid sa'yo para kunin ang personal mong gamit. Nagbago ang anyo ni Carlo mula hindi makapaniwala hanggang desperado. Hindi gugustuhin to ni nanay. Alam mo yon. Sumandal siya. Sinusubukang gamitin ang guilt na laging gumagana. Pinindot ko ang security button. Business decision ito, hindi personal. Dumating si Mike Reyes sa pinto. Profesional pero may awa. Namula ang mukha ni Carlo nang ma-realize ang tunay na kahihiyan. Nakatingin ang mga katrabaho sa halway. Pinanonood ang anak ng dating boss na inilalabas na parang ordinaryong kriminal. Tay, please. Huling pakiusap ni Carlo habang kinukuha ang tasa ng kape at larawan ni Melissa sa desk. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin nito. Tiningnan ko siya sa mata sa unang pagkakataon. Ginigising ko. Sa bintana ng opisina ko. Pinanonood ko siyang inilalagay ang kaawa-awang personal na gamit sa kotse. Nanginginig ang balikat niya sa galit o lungkot. Hindi ko na alam. Nang tumingin siya ulit sa building, tumalikod ako. Bumalik si Sarah na may pinapirmahang papeles. Binago na ang lahat ng access code. Tinanggal ko mismo ang larawan ni Carlo sa management wall. Inilagay ng patalikod sa drawer. Mas malinis ang itsura ng walang laman na puwang. Mahinang kumatok ang sekretary ko. Sir, may pupunta raw po na walang appointment. Matatalim ang tunog ng design na heels sa marmol na sahig ng lobby. Pumasok si Melissa Santos na parang bagyo. Bahagyang magulo ang buhok na dating perpekto. Sinundan siya ni Carlo, mukhang nahihiya at talo. Anino na ng dating mayabang na lalaking pumasok dito, 1 oras lang ang nakakalipas. Paano mo nagawang mapahiya si Carlo ng ganito? Malakas ang boses ni Melissa habang nakaturo sa akin. Nanatili akong nakaupo. Hindi kinikilala ang drama niya. Pumwesto si Carlo sa pagitan namin, lalong nahihiya. Melissa, ako na ang bahala. Hindi siya pinansin ni Melissa. May bayarin kami, Armando. Lifestyle. Family business din to ni Carlo. Pribadong workplace ito. Mahinahon kong sabi. Kailangan niyong umalis. Namula si Melissa. Dapat may severance kahit 6 months. 8 years siyang nagtatrabaho dito. Utang mo sa amin. Pilit na pagsasalo ni Carlo. Tay, private na lang sana natin pag-usapan. Hindi. Putol ni Melissa. Kailangan niyang marinig. Alam ko ang wrongful termination laws. At will employee si Carlo. Sagot ko ng matino. Walang required na severance ayon sa batas o kontrata. Naging personal ang atake ni Melissa. Ihahiya ni Lourdes kung paano mo tratuhin ang anak niya. May sakit ka sa ulo, no? Matandang mapait na pinapairal ang lungkot sa amin.
Namutla si Carlo. Melissa, huwag mo sabihin yan. Mahigpit ang pangako, pero pinanatili ko ang composure. Ito ang inaasahan ko mula sa kanya. Manipulasyon na nakabalot ng righteous anger. Pilit na bawiin ni Carlo ang control. Tay, alam ko nagkamali ako sa libing. Sorry talaga, pero sirain ang career ko, hindi ibabalik si nanay. Isipin mo ang pamilya, ang future grandchildren. Nakabitin ang mga salita na parang usok mula sa namamatay na apoy. Tiningnan ko ang lalaking ito na may yenay ko, pero wala ni isa sa values ko. Anong pamilya? Mabilis ang pagtaas ng financial threats ni Melissa. Magdedemanda kami para sa share namin sa mana ni Lourdes. Kalahati entitled si Carlo. Alam namin ang life insurance. Ibinigay ni Lourdes lahat sa akin. Ang simpleng katotohanan ang nagbababa ng hangin niya saglit. Impossible yan. Kakausapin namin ang abogado. Pinindot ko ang security button habang tumataas ang boses ni Melissa. Bumalik si Mike na may kasama. Napuno ang pinto ng opisina. May mga empleyado nang nakikipila sa halway. Naakit ng gulo. Hindi ako alis, sigaw ni Melissa habang nilalapit ang security. Nanakaw ito. Pang-abuso ito. Walang saysay ang pagmamatigas niya, pero malakas. Narinig ng buong opisina ang banta, at paratang habang inilalabas siya sa lobby. Lalong lumalim ang kahihiyan ni Carlo. Pinanonood ang asawa niyang pisikal na inilalabas sa dating workplace niya. Nang humupa ang ingay, mag-isa na si Carlo sa akin. Huling emosyonal na manipulasyon sa bulong. Ako na lang ang pamilya mo. Akala niya masisira ako. Sa halip, linaw ang lahat. Tiningnan ko ang estrangherong ito na 35 taon nang suot ang mukha ng anak ko at sinabi ang katotohanan na kailangan niyang marinig. Hindi, dating anak lang kita. Gumuho ang mukha ni Carlo. Sandali. Nakita ko ang batang minsan tumakbo sa yakap ko pag-uwi mula eskwela. Tapos lumipas ang sandali. Estranghero na lang ang naiwan. Umalis siya nang walang salitang pamamaalam. Kinausap ko ang mga empleyado ko ng mahinahon at tropesyonal. Ipinaliwanag na personal na usapin ito na hindi makakaapekto sa operasyon ng negosyo. Karamihay tumango. Matagal na nilang nakikita ang pangit na performance ni Carlo. Siguraduhin niyo pong hindi na papayagang pumasok si GNG. Santos dito. Bilin ko sa security. Mag-isa sa opisina. Nanginginig pa ang kamay ko ng bahagya. Tapos na ang pinakamahirap na parte. Tiningnan ko ang larawan ni Lourdes sa desk ko. Sana maintindihan mo. Binuksan ko ang computer at naghanap ng estate planning attorney. Oras na para bilisan ang susunod na yugto. Nagset ako ng appointment kay Ati. Robert Tan para sa hapon na iyon. Tapos napansin ko ang birthday ni Carlo sa calendar next month. Permanently ko yung dinelete. Nasa prestihiyosong law firm ng Tan & Associates ang opisina. Nasa pinakatuktok na palapag ng pinakamataas na building sa BGC. 2:00 ng hapon. Pumasok ako sa reception area, bitbit ang leather briefcase ko na laman ang testamento ni Lourdes, insurance papers, at lahat ng financial records na magbabago ng hinaharap ng pamilya namin. Agad akong kinilala ng receptionist at ihinhatid diretso sa corner office ni Ati. Robert Tan. Sumisilip ang araw mula sa malalaking bintana na tanaw ang buong BGC. Nakatayo ang mga law books at active case files na parang nagsasabing seryoso ang negosyo rito. Tumayo si Robert mula sa mahogany desk niya. Kita ang pag-aalala sa mata. Magkaibigan kami ng mahigit 20 taon. Siya ang gumawa ng testamento ni Lourdes, ng incorporation ng kumpanya ko, at lahat ng legal na kailangan kong itago. Kumusta ka na, Armando? Tunay ang pag-aalala sa boses niya. Tinanggihan ko ang alok niyang kape at umupo sa leather chair sa harap ng desk niya. May mga pagbabago akong gusto sa estate plan ko. Napalitan ng profesional na mukha si Robert. Siyempre, normal namang i-update ang beneficiaries pagkatapos ni Lourdes. Hindi. Binuksan ko ang briefcase at inilabas ang mga dokumento. Buong-buo kong alisin si Carlo. Parang sinuntok si Robert. Nawala ang profesional niyang composure. Armando, kailangan ko talagang maintindihan kung ano ang nag-udyok sa'yo nito. Kalmado kong ikinuwento ang hindi pagdalo ni Carlo sa libing. Kasama ang eksaktong sinabi niya tungkol sa birthday party ni Melissa. Dumilim ang mukha ni Robert sa bawat detalye. Kaibigan din niya si Lourdes. Alam niya kung gaano kalaking pagtataksil to. Gusto ko ng bagong testamento. Patuloy ko. Ang primary beneficiary ay ang Lourdes Santos Memorial Foundation. Sumandal si Robert. Ngayon ay legal na ang pag-aalala. Armando, obligasyon kong siguraduhin na malinaw ang isip mo sa desisyong ito. Kailanman hindi pa ako naging ganito kasigurado. Ipinaliwanag ko ang vision ko. Scholarships para sa mahihirap na estudyante.
donasyon sa cancer research, mga adhikaing sinuportahan ni Lourdes habang buhay. Buong boring isasama si Carlo, at kahit sinong magiging anak niya, sa hinaharap sa exclusion clause. Lumiwanag ang mata ni Robert, habang dinetalye ko ang structure ng foundation. Ilalagay ko sa irrevocable trust ang lahat ng assets ng kumpanya, para walang makademanda. Pananatilihin ko ang kontrol habang buhay ako, at pagkamatay ko, mapupunta lahat sa foundation. Kailangan ding palitan ang lahat ng insurance beneficiaries. Tanda ni Robert habang nagsusulat. Sobrang detalyado nito. Napagdesisyunan ko ng ibenta ang family home. Ang proceeds ay mapupunta sa foundation. I-auction ang alahas ni Lourdes para sa charity. Tanging exception, ang wedding ring niya ay isasama sa akin pagdating ng araw ko. Paano ang mga gamit niya noong bata pa si Carlo? Tanong ni Robert ng mahina. Idodonate lahat. Sistematiko kong inaalis si Carlo sa buhay ko. Ginawa ni Robert ang tungkulin niyang magtanong kung malinaw pa ang isip ko. Ang rasonable kong sagot at detalyadong plano ay nagpatunay na malinaw ako. Unti-unti siyang nag-shift mula concerned friend tungo sa admiring lawyer. 2 legal witness mula sa firm ang dumalo sa formal segning. Matatag ang pirma ko sa bawat dokumento kahit napakalaki ng kahulugan. Ipinaliwanag ni Robert na effective agad ang mga ito. Tuluyan nang na-disinherit si Carlo. Gusto ko siyang bigyan ng formal notice. Bilin ko. Mabilis ding sumunod ang ibang proteksyon. Power of attorney na inaalis si Carlo. Medical directives na hindi siya kasama. Living will na detalyado ang instruction. Bukas pupunta ako sa mga bangko para alisin siya sa lahat ng beneficiary sa retirement at investments. Nag-offer si Robert na tumulong mag-coordinate. Ang paglano ng foundation ay nagbigay ng hindi inaasahang kapayapaan. Itinuring ko siyang trustee, napag-usapan namin ang board, at napili na ang unang scholars. Mabubuhay ang alaala ni Lourdes sa edukasyon, bagay na pinakamamahal niya. Magiging proud si Lourdes sa foundation na to, sabi ni Robert habang nagtatapos kami. Lagi niyang pinaniniwalaan ang edukasyon at pagtulong sa kapwa. Sa unang pagkakataon sa loob ng mga araw, naramdaman ko ang tunay na kasiyahan sa halip na malamig na determinasyon. Naiintindihan ni Robert na hindi ito revenge. Hustisya ito. Tapos na ang pagbabago ko mula grieving father tungo sa may layuning philanthropist. Nagkamayan kami sa labas ng law firm. 3 missed call mula kay Carlo ang nakita ko sa phone ko. Unang senyales na napapansin na niya ang seryoso ng sitwasyon. Dinelete ko ang voicemail nang hindi pinakinggan at naglakad patungong kotse. Susunod na face na. Elegante ang lobby ng Forbeswood Country Club sa BGC. Mahogany panels, crystal chandeliers, at oil portraits ng mga founding members. Bilang treasurer ng board, 15 taon na akong naglalakad dito. 12 board members ang nakaikot sa polished conference table. Nag-uusap muna ng chika bago ang opisyal na meeting. Amoy leader at bagong kape. Bulungan tungkol sa mga latest events. Lumapit si William S.Y., ang president namin. May tunay na pakikiramay. Armando, maganda ang necrological service. Matutuwa si Lourdes. Salamat sa bulaklak. Magalang kong sagot. Sumali si Tita Patricia, kapatid ni Lourdes at matagal ng member. Hinahanap-hanap ko si Carlo sa buong service. Nasaan ba siya? Inaasahan ko na ang tanong. Nagpaus ako, tapos napagdesisyunan ko na mas makakabuti sa alaala ni Lourdes ang katotohanan kaysa diplomacy. Pumili si Carlo na huwag dumalo sa libing ng nanay niya. Parang alon ang pagkabigla sa buong kwarto. Namutla si Tita Patricia. Anong ibig mong sabihin pumili? Ikinuwento ko ang eksaktong sinabi ni Carlo na mas mahalaga raw ang birthday party ni Melissa. Kita ko sa mukha ng mga board members ang pagkadiri. Mga halaga na iniwan na ni Carlo. Nakikinig pala si Nancy S.Y. mula sa hallway. Sa loob ng 1 oras, nasa Ladis Bridge Club na ang kwento. At kumala sa buong high society ng BGC at alabang na parang wildfire. Umuwi ako nang hindi alam ang social storm na sinimulan ko. Kinabukasan pa lang, tinamaan na si Melissa. Sa exclusive yoga studio sa Seendra, pinaalis siya sa gitna ng session. Mas gusto namin ang mga member na may family values. Malamig na sabi ng instructor. Kinansela ang lunch invitation ni Carlo sa club. May magalang pero matigas na tawag. Permanenteng nawala ang usual table nila sa Abes o Antonios. Sabay na napansin ni Melissa ang pattern. Nagiging galit na siya. Pinakamapahiya si Carlo noong Sabado. Umalis ng maaga ang golf foursome niya na may malabong dahilan. Sinabi ng pro shop manager na baka raw mas comfortable siya sa ibang club. Mag-isa siyang naglakad papunta sa kotse. Alam na ng lahat ang tungkol sa libing. Sa Bergdorf Goodman sa Shangri-La Plaza, malamig ang pagtanggap sa kanya
ng mga dating palangga siyang sales ladies. Na-delay ang bagong credit application niya. Sinabi ng manager na baka raw mas gusto niyang mamili sa ibang lugar. Lalong sumakit ang professional isolation ni Carlo. Kinansela ang job interviews ng walang paliwanag. Tumigil sa pag-reply ang dating business contacts. Naging awkward at maikli ang networking lunch sa Chamber of Commerce. Alam na ng mga potential employer ang kwento bago pa siya dumating. Ang huling dagok ay sa high-end salon sa Rockwell. Biglang kinansela ang regular appointment ni Melissa. Narinig niya ang ibang clients na nagsitsismisan tungkol sa walang pusong asawa. Tumakbo siyang umiyak. Binanggit pa ng society columnist ng Philippine Star ang nakakadismaya, nakawalan sa libing ni Lourdes. Hayagan ang disapproval ng simbahan. Iniiwasan na sila ng dating kaibigan sa mga public events. Kahit anong paliwanag ni Carlo, walang naniniwala. Nag-breakdown na si Melissa. Hinarap niya si Carlo, sinisisi ang pagkasira ng reputasyon nila, pinapagawa agad. Nang aminin ni Carlo na wala siyang magagawa, nagbanta si Melissa na alis siya kung hindi maayos. Narinig ko ang mga social consequences na ito mula sa iba't ibang sources. Nasiyahan ako na natural na naghahatid ng hustisya ang komunidad. Ang mga halaga ng BGC at alabang ay pareho ng sa akin. Family loyalty, paggalang sa yumao, basic decency. Nilabag lahat ni Carlo. Tinanggap ng lipunan ang alaala ni Lourdes sa pamamagitan ng pagtanggi sa mga walang galang. Tumawag ang bank manager habang nagbre-breakfast ako. Mr. Santos, 30 days overdue na ang mortgage ni Carlo at Melissa. Ikaw pa rin po ang guarantor, di ba? Nag-pause ako. Gusto ko sanang mag-set ng meeting bukas para pag-usapan ang pagbabago sa guarantee ko. Dokumento na ng financial pressure ang sinimulan ng social exile. 9:00 ng umaga, dumaan ako sa marble lobby ng B. Ortigas. Mga oil portrait ng mga nagtatag na nakadisplay. Sa office ni David Tan natanaw ang Pasig River. Nakalatag ang mga file ni Carlo. Mortgage, loan agreements, guarantee forms, lahat ng ebidensya ng dependency na matatapos na. Armando, salamat sa pagpunta kahit short notice. Formal pero kinakabahan si David. 60 days delinquent na. Halos 18.4 milyon ang kulang. Nakaupo akong mahinahon. Alisin ko na ang guarantee ko effective ngayon. Namutla si David. Hindi ko maintindihan. 8 years mo nang ginagaranti ito. Ipinresenta ko ang pre-drafted documents mula kay Ati Tan. Lahat nasa ayos. 30 days notice as required. Habang nagtawagan si David sa legal debt, tahimik akong nanood ng trapiko sa Silima Bridge na madalas naming tinatahak ni Lourdes. Kumpirmado ng lawyer nila, legal ang pag-alis ko. Magfo-foreclose na kami, sabi ni David ng mahina. Sage, bilisan nyo na. Sa kabilang banda ng lungsod, ika-10 job interview ni Carlo sa loob ng 2 linggo. Malamig na ang pagtanggap, paulit-ulit na ang pattern. Bumagsak ang balikat niya habang naglalakad patungo sa lumang Honda Civic niya. Nareposes na ang BMW noong nakaraang buwan. Kinahapunan, na-decline ang platinum card ni Melissa sa Rostans para sa simpleng maskara lang. Nag-away siya sa phone sa customer service habang pinapanood ng ibang shoppers. Binawi na ng consignor ninyo ang guarantee. Suspended ang account hanggat hindi nababayaran ang buo. Naging public spectacle ang kahihiyan niya. Bumalik sila sa bahay na walang kuryente. Mahigit 60,000 ang unpaid bill. Natapos ang negosasyon ni Carlo sa Meralco nang malaman nila na wala na siyang trabaho. Gabi ng kandila ang nagturo sa kanila ng realidad. Nagmarcha si Melissa sa madilim na sala. Desegne heels pa rin. Sinisisi si Carlo sa pagkasira ng buhay nila. Ayusin mo to o alis na ako. Galit niyang sabi. Instant decline ang lahat ng bagong credit application ni Carlo. Maxed out na ang cards ni Melissa. Unang pagkakataon nilang pag-usapan ang bankruptcy ng may takot. Garage sale ng mga luxury items nila. 20,000 lang ang napagbentahan ng mga bag na libo-libo ang halaga dati. Dumadaan lang ang dating kaibigan, pero hindi tumitigil. Nawala ang mga alahas ni Melissa sa mga hindi kilala, habang ibinenta ni Carlo ang golf set niya sa teenager lang. Dinagsa ng mga kapitbahay ang repossession ng sasakyan sa harap mismo ng bahay. Kumpleto na ang kahihiyan ni Carlo, habang inilalabas ang gamit sa ilalim ng impatient na repoman. Sumigaw si Melissa habang nakatitig ang mga kapitbahay mula sa bintana. Nadaanan ko ang bahay nila noong gabing iyon. Nakikita ko ang kaguluhan, nasiyahan ako. Hindi ito cruelty. Consequence ito. Lagi namang tinuro ni Lourdes na may resulta ang mga ginawa. Kinabukasan, tumawag si Carlo. Nagmamakaawa ng face-to-face meeting. May importanteng sasabihin daw siya. Pumayag ako sa Morrison Park sa BGC bukas ng hapon.
Paihong Park kung saan ko siya tinuruan magbisikleta, 30 taon na ang nakakalipas. Noong mahal pa niya ako kaysa sa pera ko. Pagkababa ng telepono, tiningnan ko ang frame photo ni Carlo na bata pa sa bisikleta. Naalala ang mas simpleng panahon. Tapos ibinaliktad ko ang larawan sa desk ko. 6 na buwan pagkatapos ng meeting sa bangko. Ginanap ang county foreclosure auction sa harap ng Taguig Hall of Justice. Nakatago ako sa itim kong sedan sa kabilang kalsada. Pinanonood ko sa binoculars ang pagbebenta ng dating dream house nila sa 1,247 Acacia Estates. Binasa ng auctioneer ang legal description, habang nakatayo ang maliit na grupo ng investors at usisero. Magkahiwalay si Carlo at Melissa sa crowd. Umiyak si Melissa. Opening bid, 28 milyon pesos para sa 4-bedroom house na to, sabi ng auctioneer. May babaeng naka-navy suit ang unang nagtaas ng kamay. Nagkagulo si Carlo habang bumubulong kay Melissa. Umabot ng 31.5 milyon ang bidding. 2 na lang ang natira. Ang misteryosong babae at isang kontraktor. Nang dumating si Ate Robert Tan at tumango sa babae, nagliwanag ang hinala ni Carlo. Abogado ni Daddy yon. Bulong niya kay Melissa. Kaya niya to. Hindi siya pinayagang lumapit ng court security. 31.7 million going once, going twice, sold. Bumigay ang mga tuhod ni Carlo. Sumigaw si Melissa, bahay namin to, habang tinatapos ng gavel ang kapalaran nila. Bumaba ako ng kotse at lumakad patungong hagdan ng Hall of Justice. Nakita ko ni Carlo. Naintindihan niya ang buong 6 na buwang plano ko. Ang pagbawi ng guarantee, ang tamang timing, ang bid na eksaktong katumbas ng natitirang utang. Lahat ay business precision. Ang misteryosong bidder ay si Sarah Cruz, ang trusted secretary ko, na agent ng bagong Mitchell Holdings LLC. Natigilan si Carlo. Paano mo nagawa to sa amin? Wala akong ginawa, mahinahon kong sagot. Ang bangko ang gumawa. Huling atake ni Melissa. Sumugod siya ng sigaw-sigaw tungkol sa elder abuse at senility. Dinokumento ni Ate Tan ang lahat habang inilalabas siya ng security. Perpektong ebidensya ng tunay nilang ugali. 2 linggo pagkatapos, maliit ang moving truck nila. Marahas na itinapon ni Melissa ang mga damit sa maleta, habang maingat na binabalot ni Carlo ang Kistal Vese na huling regalo ni Lourdes sa kanya. Pinanonood lang ng mga dating kapitbahay. Walang tumulong. Kumpleto na ang social exile. Noong gabing iyon, nag-ultimatum si Melissa. Hindi ko na kaya tong buhay na to. Inamin niya na nakikipag-usap na ulit sa ex-boyfriend niyang may-ari ng chain ng restaurant. Pinasok ko ang mayaman na pamilya, hindi itong kahirapan. Pinakamasakit niyang sinabi. Tama si Daddy tungkol sa atin. Mag-isang ginugol ni Carlo ang huling gabi sa walang laman na bahay. Sa drawer ng kusina, natagpuan niya ang lihim na sulat ni Lourdes. Carlo, tandaan mo mahal ka namin. Sa unang pagkakataon, tumulo ang tunay na luha ng pagsisisi. Nakuha ko ang mga susi mula kay Sarah nang may tahimik na kasiyahan. Magre-renovate ako at ibibigay ang bahay sa isang deserving family. Matutuwa si Lourdes sa hustisyang ito. Noong gabing iyon, tumawag si Carlo mula sa payphone sa labas ng murang motel. Nakansela na ang cellphone niya. Tumunog ang telepono sa bahay, pero nakita kong pangalan niya, kaya pinabayaan ko sa voicemail. Pwedeng maghintay ang huling confrontation. 7:30 ng gabi, malamig na November evening, 3 buwan pagkatapos mawalan ng bahay. Dumating si Carlo sa harap ng pinto ko. Nagalangan siya ng 1 minuto bago mag-doorbell habang pinanonood ko mula sa bintana. Nang buksan ko, hindi ko siya pinapasok. Nabigla ko sa itsura niya. Hindi pa nag-ahit, gusgusin ang polo at maong. Parang tumanda ng 5 o 6 na taon sa loob lang ng 6 na buwan. Tay, alam ko sobrang laki ng kasalanan ko. Nanginginig ang boses niya habang sinisimulan ang rehearsed speech tungkol sa pag-unawa na niya ngayon sa mga pagkakamali niya. Pinakinggan ko siyang nakatayo lang sa may pinto habang ikinukwento niya ang buhay nila sa studio apartment sa may tapat ng laundry shop. Trabaho niya sa gasolinahan na minimum wage at kung paanong iniwan siya ni Melissa para sa ex niya may-ari ng restaurant. Naintindihan ko na kung ano talaga ang mahalaga, sabi niya. Nang lumipat siya ng tactic, sinabing malamig daw sa malaking bahay at gusto niyang maging anak uling gusto ni nanay. Nakilala ko ang lahat ng dating manipulasyon niya. Kailang birthday ni nanay? Biglang tanong ko. Natigilan siya, nagkamali. June 15. Anong paborito niyang bulaklak? Roses. Mali ulit. Daisy ang paborito ni Lourdes. Kumpleto na ang pagka-realize ko. Hindi talaga niya kilala si Lourdes. Nang magalit na siya sa mga tanong ko, lumabas ulit ang dating mayabang na tono. Nakakatawa na to.
Sabihin mo na lang kung ano gusto mong marinig ko. Sa wakas, lumabas ang tunay na layunin. Na, kailangan ko ng tulong. Eviction notice na raw. Pangako na babayaran ako pag nakabangon siya. Sabihin kaya ko naman daw tumulong sa pamilya. ATM pa rin ang tingin niya sa akin. Huling manipulasyon. Mabibigo si nanay kung makita tayo ngayon. Naniniwala siya sa second chance. Miss ko rin siya, Tay. Mahal namin siya. Sandali akong natigilan. Naalala ang kabaitan ni Lourdes. Tapos na-realize ko na ito mismo ang kinatatakutan niya. Gusto mo malaman kung ano talaga iniisip ng nanay mo. Kinuha ko ang lihim na journal ni Lourdes at binasa ko ng malakas ang sarili niyang sinulat. Natatakot ako na pera lang ang mahal ni Carlo sa amin. Paano kung pinalaki natin ang anak na hindi marunong magmahal? Tahimik na tahimik si Carlo. Namatay si Lourdes na alam niya kung ano ka talaga. Mahinahon kong sabi. Binago niya ang testamento bago mamatay. Wala kang mabibigyan dahil alam niyang sayangin mo lang. Tuluyan nang bumagsak ang maskara ni Carlo. Galit na ang banta niya tungkol sa pagkontest ng testamento at pagtawag sa akin ng Senel. Pinakamasakit niyang sinabi, sana mamatay kang mag-isa rito. Iyon na ang nagbigay sa akin ng kumpletong kasiyahan na nakita ko na ang tunay niyang mukha. Tahimik kong isinara ang pinto. Nagmartilyo siya sa pinto ng ilang minuto habang nagtitimpla ako ng tsaa sa kusina na parang walang nangyari. Nang umalis na ang kotse niya, naupo ako sa paborito niyang silya ni Lourdes. Hawak ang journal niya. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang ganap na kapayapaan mula nang mamatay siya. Tumingin ako sa larawan ng kasal namin at mahinang sinabi, tapos na, mahal ko. Isang taon pagkatapos, namamasyal ako sa Loyola Memorial Park sa Marikina, isang maaraw na umaga ng Mayo. Bitbit ang sariwang daisies para kay Lourdes. Mas malusog at mas mapayapa na ako kaysa noong mga nakaraang taon. Lumuhod ako sa harap ng makintab niyang lapida. Inayos ko ang daisies habang mahina kong ikinukwento ang unang taon ng Lourdes Santos Memorial Foundation. 20 scholars na, 1 milyon donasyon sa cancer research, dedication ng community center sa birthday niya. Taga-Sam's gas station sa may silima na si Carlo. Ulat ko ng walang emosyon. Finalized na ang divorce. Nag-asawa ulit si Melissa sa restaurateur. Nag-iisa na si Carlo, hirap na hirap. Wala akong kasiyahan sa pagdurusa niya. Hustisya lang. Sa pag-alis ko sa sementeryo, dumaan ako sa morning brew dinner. Naka-uniforme si Carlo sa counter. Nagtagpo ang mata namin. Halatang nahiya siya nang makilala ako, pero tinanong niya pa rin ng mahina, "Kumusta po, Tay?" "Mabuti naman, salamat." "Alam ko po sorry hindi sa sapat." Mahina niyang sabi. "Hindi nga." Nagulat ako sa susunod niyang sinabi. Naintindihan ko na ngayon kung ano talaga ang nawala sa akin. Hindi naman pera yon, di ba? Gusto mo lang mahalin kita, hindi ang wallet mo. Tama ka rin kay nanay. Sa unang pagkakataon, parang totoo ang luha niya. Ginawa ko lang ang kailangan. Paliwanag ko. Matutuwa si Lourdes dito. Wala akong regrets. Alam ko po, deserve ko lahat. Nang tanungin niya kung may pag-asa pa, matapat akong sumagot. Hindi ko alam. Baka, kailangan mong patunayan na talagang nagbago ka. Hindi sa salita, sa gawa. Ikinuwento ko ang bagong buhay ko. Volunteer sa community center. Bagong kaibigan. Sunday dinner sa pamilya ng unang scholar namin. May girlfriend na ako. Si Grace, ballerine from church. Punong-puno ng purpose ang buhay ko. Bumisita ako kay Sarah Ann Reyes, unang scholar namin. Sobrang grateful siya sa pagkakataong makapag-nursing. May liham siya sa memory ni Lourdes sa website ng foundation. Buhay na buhay ang alaala ni Lourdes sa edukasyon. Pagdaan ko sa dating bahay nila, nakita ko ginawang masaya at puno ng pagmamahal ng pamilya Ramirez. Kumaway si Ginoong Ramirez mula sa hardin na dating inaalagaan ni Lourdes. Naglalaro ang mga bata kung saan dating naglalaro si Carlo. Naging ganap na ang lahat ng pinahahalagahan ni Lourdes. Noong gabing iyon, nagluto ako sa kusina namin ni Lourdes. Isang plato lang. Walang lungkot. Tumawag si Grace para sa weekend plans namin. Ngumiti ako. Unang tunay na ngiti mula nang mawala si Lourdes. Sa hardin sa paglubog ng araw, pinupungusan ko ang mga rosas ni Lourdes. Naramdaman ko ang kapayapaan ng lalaking nakipaglaban para sa hustisya at nanalo. Alam kong pinangatawanan ko ang alaala ng asawa ko. Kaya ganap ang kasiyahan ko. Maagang natulog ako. Matagal ko nang hindi na paniginipan si Lourdes nang umingiti at nagsasabing, "Tama ang ginawa mo, Armando. Proud na proud ako sa iyo. Natapos na ang hustisya. Kailangan ng pag-ibig ng mahihirap na desisyon. Pero tama naman ang mga desisyong iyon. Rest in peace, mahal ko." Kung nagustuhan niyo po ang kwento,
Pakilik po ang video, mag-subscribe sa channel, at i-share nyo po ang inyong reaksyon sa comment section. Para sa susunod na kwento, i-click nyo po ang box sa kaliwa. Maraming salamat sa panonood.